Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong sa West Philippine Sea. Okay, so matagal-tagal din tayong walang content dito sa West Philippine Sea. Naku, dami pala nitong article na ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 article po, pero ano lang, papahapyawan lang natin sila. Okay, so just to give you kung ano po, meron pong panawagan ng ating AFP at ang DFA tungkol po sa lumalaganap na fake information, no? At mga disinformation efforts laban sa gobyerno. O, alam niyo naman po yan, no? Yung DFA nagwa-warning sa fake information sa West Philippine Sea. Ganon din ang AFP ang kumakalat na disinformation campaign. At pinick up nga po ng isang international media ang pagpapalaganap ng mga fake information sa mga social media. No, meron po kasi akong nabasa dito sa Yahoo News dito po sa US version. At ganon din po may sinabi ang US sa China, no? Meron dalawang Philippine lawmakers na they joined their colleagues from European Union and 23 nations, no? At ang bansang Hapon ay magkakaroon po ng 2+2 Defense Foreign Affairs meeting, okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, super thanks. Nandiyan po si Ate Beth M, nagpa-super thanks po siya. Si Wanabet, no? Nagpa-super thanks din po sila. Naku, ito talagang mga sisters natin from Japan, ano? Talagang napaka-supportive po. At ganun din po si Carclea, si Lola Carclea, nagpa-super chat naman po siya, no? Maraming salamat po sa inyo, no? At bahala na po ang magbalik ng blessing sa inyo. Okay, thank you very much. Ang babait ninyo, thank you. O, di ba? Parang ano na ako Christmas in June. Salamat po, no? Nakakatuwa naman kayo, no? At ganun din po sa mga katuwang natin sa ating chat box at sa video premiere at live stream, no? Siguro as much possible kailangan din nating mag-LS para po may interaction tayo sa mga followers and subscribers natin, no? Lalo na ngayong summertime, nakakapaglakad-lakad naman tayo. Okay? So eto po mga kababayan, no? Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi tuwing video premiere tayo sa shoutout, no? Alam nyo naman kung sino na kayo dyan, no? At dun sa mga moderators natin, salamat, no? At nandyan kayo willing to help the host para mag-moderate ng chat box. Malaking tulong po yan, no? Hindi porket binigyan kayo ng blue icon ng host as moderator nila, banjing-banjing lang kayo. Hindi po yan for entitlement. Because the host trusting you to help them moderate the chat box against the mga demonyo. Okay, so unahin po natin itong balita sa GMA News Online. Ito po, US tells China support for Philippines is ironclad. Inuulit-ulit lang po ng bansang Amerika na suportado po nila ang Pilipinas just in case. That is ironclad. Matibay po ang suporta ng Amerika sa ating bansang Pilipinas. Gawa nga itong huling-huling incident dyan sa Ayungin na yung mga piratang mga Coast Guard ng China, alam nyo na, no? Walang pasubali. Okay? So, yan lang po. Inuulit lang nila. Sinabi po yan ni Deputy Speaker of State Kurt Campbell, raised serious concerns about Chinese action in a call with Executive Vice Foreign Minister Ma Zhaozhu, the State Department. At tinawagan niya pa pala yung Executive Vice Foreign Minister ng China. Campbell reiterated, inulit lang po,
that U.S. commitments to the Philippines under the Mutual Defense Treaty remains ironclad. Ayun po ang sabi ng State Department spokesperson Matthew Miller. Okay? So, Campbell also called for peace and stability in the Taiwan Strait in the wake of China's military drills around the self-governing democracy following the inauguration of President Lai Ching-te and news U.S. concerns about Chinese export that support Russia's defense industry. Alam nyo po, nakabasa po ako ng balita na yung Chinese Air Force, nililiparan po nila yung Taiwan. 30 sila. Show of force po, show of force. Talagang mukhang may naaamoy tayo. Pero hindi naman siguro yan matutuloy. Makukuha pa rin sa maboteng usapan. Di po ba? O, yan din ang kinakatakot daw ng mga maichog. Peace. O, tingnan nyo, ginagamit nyo yung peace, not war. Eh, sino bang pupunta sa war? Kayo lang naman nag-iisip niyan, no? Saka yung mga nagsasabing walang West Philippine Sea, o eto kayo. Dahil daw kasi may South China Sea. O, edi magbasa rin kayo ng history. Paano na-formulate ang West Philippine Sea? Kung walang West Philippine Sea, hindi nyo mayang ma-search sa Wikipedia o sa Google. Mga gago pala kayo eh. Diba? O, tingnan nyo, meron dito sa Wikipedia. Ayan o. Mga gunggong pala kayong mga Pilipino na sinasabing walang West Philippine Sea. Ayan o. West Philippine Sea. O, Wikipedia. Naandyan. Diba? Nandyan ang history. O, sige. Kung wala pala eh. Diba? Mga gunggong pala kayo eh. Kung wala ito, hindi nyo masisearch sa Wikipedia. Ipinaglalaban natin ang ating teritoryo. Mga gunggong pala kayo eh. Diba? Oh, ayan po mga kababayan ha. Oh, next, sa Philippine News Agency. 2 PH or Philippine lawmakers joined colleagues from European Union, 23 nations in rebuking China. O gawa nga po ng yung kanilang pangpipirata, yung kanilang aggressive move. O ito po sabi, 2 Filipino legislators have joined the collective statement of lawmakers from the European Union and 23 nations across the globe condemning China's aggressive activities in the West Philippine Sea. Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez and Adrian Michael Amatong of the 3rd District of Zamboanga del Norte signed the statement which they said has been circulating online for 3 days now. We thank them and appreciate their support for our country, which has been at the receiving end of China's intrusive and aggressive activities in the West Philippine Sea and inside our own 200-mile exclusive economic zone. Ayun po yung sabi ng dalawang Mindanaoan Solon. Okay? So, eto po yung mga nag-sign dito. The alliance aim to help counter the threat of China's growing influence posed to global trade, security, and human rights. It was signed by 33 parliamentarians from the EU and 23 countries, including the Philippines, UK, Australia, Japan, New Zealand, Germany, Switzerland, Italy, Netherlands, France, Norway, and Sweden. O ito yung isa sa mga output ng pag-travel ng Pangulo, mga gunggong. O yung nagsasabi naman daw na tinatanong ko dyan, na nag-post ako na sasama ba sila yung mga DD-shit? Di po ba? Sabi nung isa, ginawa niya akong tanga dahil Pilipino sila. Eh gago ka pala eh. Pilipino ka nga. Pero ano ginagawa nyo? Dinestabilize nyo ang gobyerno. Mas kinakampihan nyo ang China. Kaya nga yung tanong eh, sasama ba kayo? Dahil nga ang pinapalo ninyo, ang sinusunod ninyo ay ang mga Duterte na walang statement dyan sa pangbubuli ng China. Huwag mo akong tanga-tangahin, ikaw ang tanga, bobo. Ang lakas magsabing tanga, ikaw ang tanga, wala kang profile dyan eh. Diba? Bubo. Yan yung mga classic kababayan natin na walang ganito. Diba? Tinatanong nga eh. Bakit tinatanong? Kasi yung kanilang posisyon. Wala silang masabi, wala silang komento, hindi nila
mabigyan ng i-condemn yung ginagawang pangbubuli, harassment. Kaya magdududa ka, sasama ka ba? Just in case? O, kaya ikaw ang tanga. Hindi ka marunong mag-analyze ng question, bobo. Di ba? O, ito pa, Philippine News Agency again, no? Philippines, Japan, to hold 2+2 defense foreign affairs meeting on July 8. O, yan na naman. Talagang pinagtitibay po ng Japan yung relationship natin, lalong-lalo na dito sa defense, no? The Philippines and Japan are set to convene the 2+2 ministerial meeting on defense and foreign affairs on July 8. Ayan po ang sabi ng DFA. Japanese Minister for Foreign Affairs Yoko Kamikawa and Defense Minister Minoru Kihara will lead the meeting with Secretaries Enrique Manalo of DFA and Secretary Gibo Chodoro of DND. This is the second time Manila and Tokyo will hold the Foreign and Defense Ministerial meeting, with the inaugural ones held in Japan in April 2022. 2 years after, no? The four officials are expected to discuss bilateral defenses and security issues affecting the region and exchange views on regional and international issues. Manalo and Teodoro will also hold separate bilateral meetings with their counterparts to discuss areas of mutual concern. The 2+2 Foreign and Defense Ministers meeting is the highest consultative mechanism between the Philippines and Japan to date and serves as a platform to further strengthen the two nations' decade of strategic partnership. Okay. In the first 2+2 meeting, panahon pa ito ni Duterte kasi April 2022 di ba? The two countries agreed to continue coordination toward the realization of free and open Indo-Pacific and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. O, ayan po. The latest meeting also comes as the two states negotiate a reciprocal access agreement. Yung RAA po, yan parang yung tulad ng Visiting Forces Agreement, no? Para po sa Japan, no? Okay, so hindi pa po natatapos yata ng Senado ito. Bagal talaga kumilos ng Senado na ito. Okay, next. Ito, may gusto pong gawin ang China. Ito, talagang gumagawa ng paraan. Sa bagay, kung for peace and stability in the South China Sea na sinasabi ninyo, why not? Pero umalis kayo sa aming 200 nautical miles exclusive economic zone. Amin yan Kami may karapatan muna dyan bago kayo. Kayo sabi nga nung yung Indian reporter, no? Siguro kayo lahat napanood yun. Dinrawing lang ng batang emperor yan Parang nakita niya lang yung mapa, akin yan, no? Eto, ganon. Mga gunggong na mga tsekwa ito. No? GMA News Online. China, willing to work with ASEAN countries to guarantee peace in South China Sea Embassy. Ang tanong dyan, meron na nga sila yung kasunduan, pero base dun sa nilalaman ng kasunduan, mas pabor pa sa China lahat. Sinong ginago? Diba? Yung iba namang mga ASEAN countries, oo lang ng oo. Diba? Nagunggong pala tong mga to Dapat dyan, hindi yan kung baga, ang mag-uusap ASEAN. Ikaw China, ano ka lang dyan, bisita ka lang. Hindi. Yung visitor pa ang mas merong ganun ng ganun Siya pa ang lamang Diba? Hindi pwede. Makiki-dialogue ka, makikipag-usap ka, pero lamang na lamang sa'yo. Diba? Lahat ng pabor, kumbaga, pabor sa'yo, 90%. Ano yun? Diba? Kaya nga sabi ng Pangulo dati, dapat ASEAN muna. Walang ibang extra forces, maski na United States ka pa, maski na Australia ka pa, maski na UK ka pa, mga superpower kayo. Kami muna dito ang ASEAN countries. Dahil, kaya nga tinawag kaming ASEAN Southeast Asian countries Kami to Dapat magsama-sama kami. Kung may input man kayo, hindi yung kayo ang mangunguna. Kayo ang majority na may say sa aming usapan. Diba? Bisita ka nga lang pero ikaw pa ang nagkukumandi. Niwala ka naman dito. No? Tingnan nyo na lang yung kanilang yung sa maritime na nila. Lamang na lamang ang China doon. Diba? Ito namang mga ASEAN countries, pumirma. Hindi nag-usap-usap. Kakasar. Eto po, mga kababayan, dito na tayo. Sa sinabi ng DFA sa GMA News Online. DFA
warns, nagbabala na po ang DFA, versus fake info on West Philippine Sea situation. Meron po to, no? Mamaya mapapakita ko sa inyo yung nahuli, no? Parang Vera Files, pinakcheck po sila, pero hindi po Vera Files, no? The DFA warned the public against fake information regarding the situation in the West Philippine Sea. For far too long, the narrative surrounding the West Philippine Sea had been obscured by disinformation. Correct. Kasi nga po ako nakakita ako dyan, no, sa mga social media, sa X, sa FB, hindi naman po ako nagti-TikTok at Instagram. Nako, mga ano pa. Ewan ko kung mga Pilipino ang gumawa nun, pero yung mga pangalan, mga Pilipino dating eh. Biruin nyo, nakakita ako dyan yung sa FB page ng VOBPH. May nag-post doon kasi group yun. Pinakita ba naman yung picture ng Malacanang tapos ang nilagay eh, China, please be precise. Pinapatarget yung Malacanang. Sana makita yan ng MBI eh. Ang lakas ng loob oh. Gago. Pero kapwa mo Pilipino yun ha. Mga hudas talaga. Eh yan po. Dapat yan ang ginagawa dyan ng MBI, DICT. Minomonitor nyo po ang FB. Eh ako nga, lagi akong restricted sa FB. No? Magsalita ka lang, magkomento ka ng chekwa. O restricted ka. Kasi, pro-China po kasi ang FB. Di ba? Pro-China po FB. Oo, ilang beses na akong restricted sa hayop na FB na yan. No? Kaya mas maganda pang mag-X eh. Di ba? Chekwa lang eh, puta eh. Ano daw, it goes against their community guidelines. Ano masama doon sa chekwa? Sige nga, explain nyo nga, FB Philippines. Derogatory ba yan? Siguro, dami yung chekwang ano dyan, no? Mga hayop, no? Ang ina ninyo. Genuine photos and videos of those that are not AI generated or digitally manipulated speak louder and more powerfully than myriad attempts of disinformation and the peddling of false narrative. Marami po kasi. Yung iba dyan, totoong bayaran. Yung iba, nang gugulo lang. Pero pag nahuli naman sila, magmamakaawa, iiyak-iyak. Diba? Hindi nila alam yung ginawa nilang severity nung kanilang action ng pagpo-post ng disinformation. Imbis na magkaroon ng patriotism, ginagago nila, di ba? Mga gunggong eh. Nagdadagdag pa sila ng tensyon sa West Philippine Sea. O, eto pa mga kababayan, ano ang sabi ng AFP dyan sa Manila Bulletin? AFP notices alarming surge, dumadami, in disinformation efforts versus government. O ganun din ang ine-echo nito, di ba? There had been an alarming surge in disinformation campaigns supposedly aimed at eroding the public trust in the national government and its institution, including the military. The AFP, sabi ni General Romeo Browner Jr., AFP Chief of Staff, no? Such efforts seek to sow panic, divide our nation, and distract us from pressing issues that demand our collective attention. Tama po yan. O, yun na lang sinasabing pupunta tayo sa gera. Ganito. Sino ang mga nagsasabi niyan? Sino? Diba? Alam nyo na. Yung kampo ni Baal yung Prime Minister ni Baal. In these trying times, it is crucial for every Filipino to remain vigilant and critical of the information they encounter and share. This information not only distorts the truth, but also undermines our unity, making us vulnerable to external challenges that threaten our national security and stability. Diba? O ayan, hindi po niya minention kung sino ang mga ito, no? However, the AFP recently flagged several social media posts that pertains to the tension between the Philippines and China in the West Philippine Sea. Ay naku, ang dami po niyan, no? Meron dito, mamaya, makikita nyo, nahuli po ng isang international media outlet. Di ba? Ito yung sinasabi ni AFP Chief nakakahiya itong mga ito, mga kababayan. Ito po, may pinakita po siya yung for content daw sabi dito, look, PH Navy sends Christmas cheer to West Philippine Sea Islands. Ayan. Ha?
That is, ano yan? Yung kasi yung, itong post sa kaliwa, sinasabi na nag-deliver daw ng ano sa BRP Sierra Madre ng probisyon. Sinasabi nila yan yon. Hindi po, pinaliwanag po dito o binalita po ito sa inquirer.net na ito ay 2021 pa, Christmas cheer. Kaso ang ginagawa nilang iba, no, nangunguha sila ng mga larawan, tapos sasabihin ito latest, ito ginawa, ha? Ito ha, sa gobyerno pa lang natin yan. Itong makikita nyo mamaya, sasabihin ko sa inyo. Ha? O, tuloy lang natin dito. Yan, yung Black Hawk na yan. It garnered mixed reaction and was reposted in different social media platforms. A social media user shared the photo and criticized the AFP for using sea vessels in bringing food and other provisions to troops manning the BRP Sierra Madre outpost in Ayungin Shoal. Ayan, kinalay na pa po yan. No? Mga gunggong itong mga ito eh. 'Di ba? Ang dami po, ang dami dito ng mga kababayan natin na nanggugulo talaga, na nanggagatong pa, ha? Oh, eto. Ay nako, grabe ito mga kababayan, no? Ito na 'yung sinasabi ko sa inyo. Ito rin 'yung tinutukoy dito ng AFP, no? Kunin na lang natin 'yung balita na ito. Ito po sa Yahoo News, ha? Oh. Balita po ito sa AFP Philippines pero iniulat po sa Yahoo News US. Ha? Ito po mga kababayan, no? US weapons not pictured en route to Philippines after South China Sea clash. O credit po ito sa AFP Philippines, no? Kasi kung makikita nyo, ito po, yung larawan na yan, tinignan ko po ito sa FB page nitong Emerging Philippines. Naandoon po yan. Akala nitong Emerging Philippines nakakatulong siya sa ating gobyerno. Yan po ay fake news kasi sinabihan niya dyan, no, thousands of US ammunitions and weapons flown to the Philippines. Nahuli po ito. Yan po yung nahuli ng ating AFP. Ha? Nahuli po nila yan. Pinapaliwanag po dito. At ibinalita ito sa international news. Kasi bakit? Fake news po eh. Akala nitong Facebook user na ito na Emerging Philippines, nakakatulong ka, mali po yan. No? Nagbibigay kayo ng hindi lang disinformation, malinformation, malicious po yan. Dapat nga, kasuhan kayo dyan eh. Fake news yan eh. Ang sabi pa dito, the aircraft is scheduled to land at Clark Military Base in the Philippines. Paano pag nakita yan ni Jaime Marcos? Di siyempre maggagalaitin na naman yan. Magbibigyan na naman siya ng Senate resolution dahil US yan eh. Bakit hindi pinaalam niya sa atin? Bakit ganito? Ganun ang violent reaction ni Tambalina eh. Di ba? Ganyan lang yan, oh. June 23rd lang, oh. Pinost ng Emerging Philippines. Ha? Na-share na yan ng 150 times. Ako po, nakapalaw ako dito. Akala ko legit na legit ito. Yung pala, fake news pala ito. Mukhang pakawala ito ng mga, alam nyo na, yung mga maisog-maisog. O, yan po. Diba? Na-expose po yan. Alam nyo kung ano ito talaga, mga kababayan, ha? Yan po, yung cargo na yan, yung larawan na yan, it is bound for Ukraine. Ang sabi dito, the first photo showing piles of cargo, yung po, yan ha, tingnan nyo, set to be loaded onto a plane corresponded to the 51-second mark of video posted in the U.S. Marine Corps archives of July 29, 2022. 2 years na. Pero itong Emerging Philippines, isinare niya siguro yan, o ewan natin kung siya ang gumawa niya, kasi nandun sa FB page niya, nakita ko eh. Ginalugad ko ang FB page niyan eh. Oh, bakit mo isi-share? Dapat binerify mo muna kung responsable ka. Di po ba? O ayan o. Ito po ay papunta sa Ukraine, lumipad ng Dover Air Base. Di ba? Sa Delaware. Hindi po yan papuntang Pilipinas, maling-mali po. Di ba? Oh, ang second photos pala, yung second photos na merong mga ito, yan. Yung mga may kagargamento na, yung nakalagay na sa mga bus na delivery. February 10 pa, 2022. Oh. Bako sasabihin nung nag-post nito, yan. Oh.
na papunta daw sa Pilipinas. Meron pa nga dyan mga kababayan, yung mga US soldiers nakasakay sa C-130. Hindi naman sila sa Pilipinas pupunta. Iba po yung mission nila. Sinabi papunta daw ng Pilipinas. Nakita nyo paano sila maggalugad yun. Si Jason sa pinakita niya yun sa kanyang FB page. Napak-check din siya. Pero anong ginawa ng gobyerno? Bakit hindi nyo makasuhan itong mga to? Diba? Kayo dyan AFP, dapat kasuhan nyo yung mga yan para hindi po nagpapakalat ng ganyan. If nothing, kung walang gagawin sa kanila sa pagpo-post ng mga maling impormasyon, lalong-lalo na't mainit ang tensyon sa West Philippine Sea, gagatungan pa nila ng gagatungan kasi they can get away with it. Meron ba tayong batas tungkol sa fake news? Di ba? Sige nga. Kita nyo yung kagaguhan itong mga to? Tapos may nagpo-post na yung Malacanang, sinasabi, China, please be precise. Nandyan po yan sa VOV-PH. Yung Facebook group na yon, VOV-PH. Tingnan nyo, may nag-post doon. Yung mismong larawan, ginugol search siguro yung Malacanang, tapos sinabi, kinaption, China, please be precise. Nakita nyo? Ha? Yung kagaguhan nila? Ginagago tayo mga kababayan, mga kapwa Pilipino natin yan, ha? Ganyan po kasalaula yung mga kapwa natin Pilipino. Hindi natin alam ano ang purpose nila. Sila ba ay ginagamit ng China to divide us? Nananalo na nga ang China eh. Because of the Dutertes dividing us eh. Divisive po ang mga kampo ni Baal at ni Kibuloy na wanted. Diba? O kung yung iba naman, trip-trip lang, nakikisaw-saw lang. Pero mag-ingat kayo. Pag kayo nahuli, iiyak-iyak kayo, magmamakaawa kayo, sasabihin nyo lang, naglalaro lang po ako. Wala, di po serious yun. Gago. You are threatening the security, the stability and peace and order sa bansa. Ginagago nyo. Hindi nyo alam ang repercussion ng pinagagawa nyong disinformation campaign, fake news, malinformation. Paano? Walang mga disiplina, mga bastos. Hindi naman ako mahuhuli kasi mga bobo yung DICT, mga bobo ang NBI, hindi nila matrack yung aking IP address, naka-VPN ako. Susme, mag-antay kayo, pag kayo nahuli, dapat nga paluin na lang kayo ng ano sa ulo eh, no? Para maalug ang utak nyo, magising kayo eh. Nakakabanas mga kababayan eh. Tayo, talagang pinagtatanggol natin ng atin. Sila ayaw yata nila. Ayaw nila. Diba? Sino bang may ayaw sa gera? Ayaw din ng China makigera. Alam niyo kung bakit? Mas maraming mawawala sa kanila. Bilyon ang tao nila. Just in case sumiklab ang gera, kaya ba nilang pakainin yung bilyon na yon? Saan nila dadalhin yon? Baka naagawa na sila ng kubol nila sa bundok. Wala pong sa teknolohiya ngayon, walang matinding taguan. Makikita at makikita sila. Di ba? In this modern day of technology, pagalingan ng siyensya sa technology, biruin mo yung bilyon ng tao mo, how you gonna feed them? Kung i-embargo ka lang, economic embargo ka, ano gagawin mo sa mga tao mo? Di ba? Ibinabaha ka na nga ng todo. Sabi ng Diyos, ayan, gusto mo ng tubig? Ayan, bigay ko sa'yo. Sana nga, wag na lang tumigil yung ulan sa kanila eh. Diba? 40 days and 40 nights of rain. Baka mayroon silang Noah's Ark dun. Diba? Hindi po ako naaawa sa kanila. Sa laula sila eh. Sabihin nyo nang bastos ko, whatever. It is what it is. Diba? So much I don't like them, probably I hate them. Kasi hindi rin sila makatao eh. Yung ginawa ng Coast Guard nila sa ating sundalo, kung gawin kaya natin sa kanila yon, anong gagawin nila? Baka mas harsh pa, baka pumutok na sila. Diba? So yung nakikita ko sa Facebook na binabaha sila, nagko-comment ako doon, happy face pa ako. Sabihin nyo nang wala akong pakialam sa kanila. Gago sila ang nauna eh. Diba? Sasabihin nyo bang wala ka naman humanity to ako, salita ka ng humanity. Meron akong feeling of empathy, may humanity ako, bakit sila ba? Wala. Kasi bakit? Communist sila eh. They don't know God eh. Tingnan nyo na lang yung ginawa Nanakit ng tao, hindi man lang nag-sorry. Di na-justify pa daw nila, tama lang daw yung ginawa nila.
Tama ba na sampahan mo yung aming barko at halos patayin mo lahat yung nandun? Nakatigil na nga eh. Di ba? Oh. Tapos may mga kapwa Pilipino pa tulad ni Amy Marcos na dagli-dagling nagbigay ng Senate resolution. Kinakastigo pa yung ating mga kasundaluhan, ang ating DND, yung ating NSC at yung mga pinatawag niya pa. Di ba? Bakit di mo patawag yung mga Coast Guard ng China? Parang ang piling tuloy natin. Imbis na ipagtanggol mo yung ating sundalo, yung ating mga Navy, piling tuloy nila, bakit kami inaapi nito? Kami na nga ang nadisgrasya, kami pa ang mag-e-explain. Bakit daw pa iba-iba yung statement? Siyempre, tinan mo yung paliwanag ni Pangulong Marcos doon. O sabi niya, sinasabi una, hindi daw accident. Miscommunication. Pero, after a thorough investigation, yung sinabi ng mga witness mismo doon, nalaman nila it is not a miscommunication. Pero si Amy, dagli-dagli. Diba? Kasi ayaw niyang kausapin yung kapatid niya. Kung kinausap mo yung mga involved, nag-private session na lang kayo kaysa i-public mo yan, kaysa gumawa ka ng Senate resolution. Hindi. Pinangangalanda ka mo talaga na ang ano mo ay sa China. Galit na galit ka sa Amerikano. Pag Amerikano involved, Senate resolution. Pero pag ang China na ang gumawa ng bullying and harassment, wala ka man lang Senate resolution? Ang Senate resolution mo, yung mga kasundaluhan, you want to get a further explanation? And bakit di ka na lang mag-executive session? Di ba? Kundi pamamahiya, publiko ang ginawa mo sa ating mga kasundaluhan. Nakakahiya po. Sa akin, ganun ang tingin ko. Dahil ako, meron na puso ko na sa mga militar. Oo, even though na nag-ROTC ako nung kolehiyo, 2 years yan, nandun pa rin. No? Even though nasabihin nyo, ano ka lang naman, reserve ka lang naman, mababang ranggo ka lang, pero nandun pa rin yung pagmamahal natin sa mga kasundaluhan natin, whatever branch of military are they, even the Coast Guard, even though they are not part of the AFP. Nandun kasi yan ang, sabi nga natin, freedom is not free. It costs the lives of our servicemen. They are putting their lives just for our freedom. But the cost of that freedom is their lives. Their time with their family. Nadideploy ang mga yan, no? How many months or years sila nadideploy? Di ba? Sabihin nyo, yung may pamilya nasa Luzon, na-deploy sa Mindanao, o how many months? Di ba? They're doing the greatest sacrifices. Pati mga OFWs. Tapos kayo, sisiraan nyo, babasagin nyo ang moral ng mga kasundaluhan. Ay, hindi naman tama yon, mga kababayan. Mabuti na lang, ang Pangulo pumunta sa Palawan, kinausap yung mga kasundaluhan, inuna niya po yung 80 na involved doon sa pangbubuli ng mga Chinese Coast Guard. Moral boosting yun. Because the Commander-in-Chief is showing his full support with our service personnel. Diba? Pero si Jaime, ano ginagawa? Hindi mo nga mahiring yung kay Hontiveros nakatenggay, yung gentleman's agreement Pero pagdating doon, gusto ko lang maklarify, bakit pa iba-iba kayo ng statement? Siyempre, may initial statement. Tapos sa bandang huli, upon further investigation, it came to a conclusion that it's not an accident. It's not a misinformation na tulad ng sinasabi ni Bersamin. Kaya nga may further investigation May thorough investigation. Alam mo naman yan, Amy, pero ang dating parang, hindi, involved dito Amerikano, sinusulsulan ng kapatid ko Pakialam mo. Sino ba presidente? At the end of the day, who is the president? At the end of the day, who will have the say how to govern the country? At the end of the day, who has the decision to make? Ikaw ba? O ang iyong kapatid na presidente? Kung ako tatanungin, masusundin ko ang presidente. Kasi ikaw, Amy, wala kang ginawa para depensahan ang kapatid mo. Nakakahiya kang ading, nakakahiya kang ate. Kung yung ibang mga ate, mahal na mahal yung mga ading nila,
Poprotektahan nila kahit na ano pang pamamaraan yan. Pero si Aimee hindi. Binabalahura niya yung kapatid niya. Anong klaseng ate? Disappointing. Kaya sa mga kababayan, re-electionist yan, huwag nyo iboto. Even though si Isa Marcos. Di ba? O yung isa naman yan nagkomento, yung sinasabi kong yung mga totoong loyalista, na yung mga nasa edad 70s na o whatever, boboto pa rin kay Marcos. Hindi ko naman po nilahat. Sabi ko, meron at meron pa rin boboto dyan. Hindi ko naman sinabing pati ikaw boboto. Ito namang mga iba, hindi mo na nag-iisip sa sinasabi ko eh. Diba? Hindi ko naman po sinabing lahat sila boboto kay Aimee. Kasi sa last name niya, hindi po. Sinabi ko, meron at meron. Diba? Tanga-tanga naman to. Tagalog na nga yung sinasabi ko eh. Mali pa rin ang interpretasyon ninyo. Extend your brain. Kaya nga tama si Ninang Lisay. O comprehensive yun ha, yung extend your brain. Wala akong sinabing lahat kayo boboto kay Aimee, hindi. Ang sabi ko, meron at merong boboto dyan. Diba? Tanga talaga oh, nakaka-high blood talaga. Kakaasar ilore, no? O, kayo po mga kababayan, no? Ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa ating ulat sa West Philippines. Binasa lang natin yung mga article just to give you an update. At also, yung sinasabi nilang the biggest ship of China Coast Guard, nagpalibot-libot yan, hindi lang sa ating pong exclusive economic zone. Kasi gago yung mga yan eh. Pati Brunei, Indonesia, Malaysia, dinaanan po nila exclusive economic zone. Parang nagpapatrolya lang. Nagpe-flex lang ng muscle. Sige, flex lang kayo ng flex ng muscle. Pakita nyo na yung mga assets ninyo. Mga gago kayo eh. No? Ayaw niya ng groupings. Hindi, wag kang maka-groupings. Kami makiki-groupings. Di ba? Kung baga, more brains are better than one. Walagyan nyo, makikigerang China. Sige nga, kayo. Unang-una, unahin yan, economy yan. Gusto lang magpa-flex niya. So sige, meron kaming ganito, mayroon kaming aircraft carrier, meron kaming mga Shannon Dong jet fighter, meron kaming submarine, may ganito kami. Okay, so what? 'Di ba? So what? Ang tanong, can you go? Can you do it? Oh, 'di ba tanong nga ni Shaq? Can you do it? Oh, 'di ba? Naalala niyo yung championship nila Shaq, yung unang-una. Can you do it? Yun ang tanong natin sa kanila. Can you do it? Di ba? Oh, punay naman ang flex yun ng muscle sa Taiwan. Tagal-tagal nyo. Sabi nyo, ganitong year. Parang si Bukekeng professional liar lang dyan sa LA. Sabi niya, oh, January matatanggal na si Blengbong. Nawala ang January, lumagpas. O ganito, itong June 30, mawawala na siya. Babagsak na siya, natatakot na siya. Nangangatog na ang bitlog niya. O, wala naman. O, inusog ng September 30. O, abangan natin si Gago. Tangina. Wala eh. Tapos may mga naniniwala pa sa kanila eh, kasi talagang mga anti-Marcos. Yan yung mga bulag, no? Mga gunggong. O, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.